Para po sa devotion natin patungkol sa sons of God. So dito po sa devotion natin ay inilalarawan natin ano ba yung ibig sabihin ng sons of God. According to Job chapter 1 verse 6, yung sons of God, they are heavenly host. Masasabi natin mga angels. Sa ibang translation kasi angels yung translation ng sons of God. Now, possible po, and it is likely na yung mga demons, maging si Satan, yun yung previous status nila. They were once sons of God. Pero ang ginawa nila, nagrebelde sila. Sabi nga po rito sa 2 Peter chapter 2 verse 4, "For God did not spare angels when they sinned." And I think kasama na sila Satan dito tsaka yung mga fallen angels. "But sent them to hell, putting them in chains of darkness to be held for judgment." Kaya po naniniwala ako, no, hindi lahat ng diablo ay nakakawala. No, meron talagang mga diablo na nakakulong na sa kasalukuyan. E naniniwala ako pati si Satan naitali na 2,000 years ago. And then sabi po rito sa Job chapter 6, Job 6, "And the angels who did not keep their positions of authority but abandoned their proper dwelling." So may mga angels na inabandon na nila yung kanilang mga posisyon at kanilang tahanan doon sa langit. And sabi dito, "This he has kept in darkness, bound with everlasting chains for judgment on the great day." So, ito mga fallen angels na to na tinutukoy dito ay ikinulong na rin ng Diyos. Waiting na lang for judgment day. Kaya, naniniwala ako na doon sa Revelation, no, chapter 20, si Satan nakatali na rin. Kaya minsan may concept tayo na lalo na matagal na mga Kristiyano, naniniwala doon sa someday i-release si Satan. Papakawalan tapos he will deceive all the nations. Interesting po pag binasa natin at pinag-aralan nating mabuti na si Satan i-release siya for judgment. Hindi para to wreak havoc, to destroy the beautiful world. Hindi ganun yung Satan will just be released for judgment. So ito rin po mga nandito sa kulungan na ito, someday they will be released for judgment. Parang sa panahon long time ago nung uso pa yung bitay, i-release mo sa kulungan yung isang taong bibitayin. I-release mo para bitayin. So yung mga angels, Satan, i-release din para bitayin. Kumbaga, para parusahan with finality. Para hatulan. So, sa Book of Revelation, sa Revelation chapter 20, makikita mo rin na si Satan may mga lolokohin pa. May mga dadayain pa. And I don't think na yung mga dadayain ni Satan doon yung mga Christians na nananampalataya na sa Diyos. Sila pa yung dadayain para magrebelde sa Diyos. I don't think so. I believe na si Satan yung dadayain niya, yung mga kasama niya rin sa loob ng kulungan. At sasabihin niya siguro, no, sa mga kasama niya sa kulungan, "Tara, kaya pa natin to, magrebelde pa tayo sa Diyos. One last chance, no? One last chance, magrebelde tayo." Kaya yung sinasabi sa Book of Revelation na dinaya niya ang term na ginamit doon, Gog and Magog Yung Gog and Magog, these are the defeated nations. Mga annihilated nations na to. Wala na to talunan na to So napakaganda nga nung picture nung gustong ituro sa atin nung Book of Revelation. Na si Satan nakakulong na, kasama yung mga demons, kasama yung mga nations na nagrebelde rin sa Diyos. Sila yung possible, no? I think so. Na sila yung dadayain ni Satanas na, "Sige, kaya pa natin to, magrebelde pa tayo sa Diyos." Kaya sila yung nagrebelde sa Diyos, yung pinakahuling rebellion, yun na yun. Pero even though nagrebelde sila, wala pa rin silang nagawa laban sa people of God. Wala pa rin silang nagawa sa Diyos, laban sa Diyos. Ang sabi lang sa Book of Revelation, "Fire came down from heaven and consumed them all." That's it. Walang kalaban-laban. Laban sa Diyos. So, balik po tayo dito. That's a different topic, no? Marami na tayong nako-cover. Dito po sa Sons of God, gusto ko lang i-emphasize yung plano ng diablo sa buhay natin.
Kung may plano ang Diyos na maganda, meron ding plano na masama ang dyablo laban sa atin. Kaya wag po nating isipin na yung dyablo ay walang ginagawa, no? Meron pa rin. Hindi naman ho lahat nakakulong. Merong nung dumating si Jesus Christ rito 2,000 years ago, may mga demons siyang nakakausap, no? Sinasabi ng mga demons sa kanya, "Have you come to destroy us before the appointed time?" So yung mga demons, alam nila na may appointed time for their judgment. Have you come to torture us? Nandito ka ba para pahirapan kami before the appointed time? Kung naalala niyo yung istorya, no? So, ibig sabihin, may mga demons na nakawala pa, na operating pa. Pero, alam din nila na meron silang appointed time for judgment. So, meaning, meron pang pagkilos ng dyablo dito sa mundo, hindi pa totally eradicated, no? Mangyayari lang yan sa second coming, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Basahin nga po muna natin sa Matthew chapter 25 verse 41. Sabi po rito, "Then he will say to those on his left, 'Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels.'" So ito pa ay may kinalaman sa second coming ng ating Panginoon Jesucristo na magkakaroon na po ng judgment day. Bubuhayin ang lahat ng mga patay, haharap sa kanya for judgment. At yung mga, sabi rito, yung mga nasa kaliwa, sasabihin ng Panginoon Jesucristo, "Depart from me, di kita kilala." At yung mga nasa kanan naman, "You are my beloved people." No? Kumbaga, ganon. Merong people of God, merong mga huhusgahan ng mga tao. Yung mga huhusgahan ng mga tao, sila yung makakasama ng dyablo. Kaya sabi rito, "You who are cursed into the eternal fire." Yung eternal fire, it was prepared for the devil and his angels. So originally pala, yung eternal fire, it wasn't meant for people. It was meant for the devil and his angels. Talagang yung tao lang gustong sumama sa dyablo, kaya nasama na rin sila. Basahin ko po sa Tagalog, "Doon kayo sa apoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel." So, mga kapatid, yes, meron pang mga dyablo ngayon at yung mga dyablo na kumikilos ngayon, they're doing their best to destroy you. At hopefully, Lord willing, by the power of the Holy Spirit, we'll be able to resist the power of the devil and tayo po lahat ay maging mananagumpay, mga Kristiyanong mananagumpay na, mapapahiya ang dyablo at yung biyaya ng Diyos ang siyang magwawagi sa ating mga buhay. So, ito pong devotion natin, kung hindi nyo pa po napapanood, panoorin po ninyo at i-apply po natin sa ating mga buhay. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotions. And I hope marami po kayo natutunan. See you po.